First Timothy chapter 1. At pick up po tayo doon sa atin pong pag-aaral. Ukol po sa letter na ito from Paul to his son in the faith, Timothy. First Timothy chapter 1. Let's read verses 7 to verse 10. Verses 7 to 10. Diyan na po kayo? Basahin po natin salitan. Ako po muna sa verse 7. Okay? Sabay-sabay na lang dahil pala 4 verses lang ito. Sabay-sabay from verse 7, ready, read. Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. But we know that the law is good if a man use it lawfully. Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, for warmongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. Tayo po ay manalangin. Our gracious and heavenly Father, thank you so much, Lord, for this day. Salamat na ikaw po ang lumalang ng araw din na ito. Ikaw ang nag-allow that we live up to this day. Mga kapatiran po na nanggaling sa iba't ibang lugar, salamat sa kanila pong kagustuhan na maging nasa lugar na ito even this moment. Thank you, O God, for your goodness to each and every one of us. I pray for understanding. I pray for peace. I pray for comfort sa aming mga puso. I pray that we be not disturbed by the times, by the election, by the things that are happening. Thank you, din Father, for the mothers who gave birth to us, also to the mothers that are present in this congregation. Strengthen them, give them continual strength sa kanila pong buhay Kristiyano, that they might live godly and holy according to the Scriptures. Salamat po sa kabutihan niyo po sa amin, and may you be glorified in what we are about to do. In Christ's name we pray, Amen and Amen. Yan. Sige po, bigyan po muna nating chairs doon po sa gilid. Yan. So as we all know, okay, rinig naman po dyan sa likod. Clear po? Okay. So as we all know, mga kapatid, bukas po ay eleksyon. Tama po ba? Okay, first. Bukas po ay eleksyon. And let me remind each and every one of us that our responsibility bilang mga citizens, mga kapatid, ay nasa chapter 2 pa ng pag-aaralan natin. So, tatalon ako muna doon para basahin ko lang, mga kapatid, yung passage. 1 Timothy 2, verses 1 to 2. Okay, sabi niya, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority. Nandiyan po kayo? That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. So our responsibility to the politicians of our day, even to those who have a seat sa ating pong gobyerno, ay ipanalangin po sila. And our prayers to them ay para po tayo daw na mga ligtas ay mag-lead ng quiet and peaceable life in all godliness and honesty. So our prayers to them must be na i-allow lang tayo na mabuhay para kay Kristo. Simply put. And let me remind you, they are not our hope, that they are just men who need salvation.
And if given the chance, we must witness to them and give them the gospel of Christ. Kung tayo mabibigyan ng pagkakataon, kakausapin sila, okay, at mabibigyan ng pagkakataon na umupo kasama nila, I hope that we be ready to preach the gospel even unto them. Yes, they are powerful. Yes, they have the seat in this government. Yes, maaring sila po ay mayaman. Okay? But don't let their wealth and their power intimidate you to think that they are going to heaven. Huwag nating hayaan na yung kayamanan nila at yung kapangyarihan nila ay ma-intimidate tayo na isipin natin dahil sa mga mabubuting gawa nila, mapupunta yan sigurado sa langit kasi ang dami ng pinapamudmud na pera niyan. Mga kapatid, don't think like that. Think that they are also people who need Jesus Christ. As much as you need Christ, they also need Christ. Ngayon, lamang lang sila siguro in the flesh. Why? Dahil they have power, and they have influence, and they have connection, and they have wealth. Pero at the end of the day, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Amen. So, kahit mayor, kahit governor, kahit congressman, mga kapatid, they need Christ. They need our Savior. They need the gospel na pinapangaral mo. Naniniwala ka ba doon? Do you believe na yung gospel na pinaniwalaan mo, kailangan din nila? Of course, they do need that gospel. Amen. Hindi nilikha ang mga politician na sila exempted na mapupunta ng impyerno kung di sila magtitiwala kay Kristo. Mga kapatid, they need Christ. At ang ating responsibility sa kanila, at sabi ng Bible, pray. Sabi diyan, pray. Sabi ng verse number 1, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Amen. So anong responsibilidad natin sa kanila? Ipanalangin po sila para tayo ay magpatuloy na mamuhay para sa Panginoon. Amen. So, wag tayo ma-deceive, mga kapatid. We are living in a present evil world. The world is not getting better, it's getting worse. And no better itong mga tao na ito running into offices, claiming to bring change in this land. So, pwede naman. Okay? Walang problema. They could bring change. They could bring reforms. They could bring yung mga batas. Pwede sila magpasa ng mga ganyan. But don't let those things fool you. Huwag ka magpapadaya sapagkat only the Bible and only the Scripture holds the truth. Amen. Walang kahit na anong piraso ng papel, okay, in this world that could ever make you free. But the truth that is in the Word of God. Amen. So, kung mag-ask kayo, ano ang opinion natin tungkol sa politiko, kailangan nilang ma-save. That's my opinion. Because that's what the Word of God tells me. That they need Christ as much as we need Christ. Amen. So, yun yung ating stand tungkol sa mga politiko na yan. They need Christ as well. So, hindi sila exempted sa kaligtasan. By the way, they need salvation. They need salvation. Okay? So tayo po, kaya tayo dapat maging maalam pagdating sa salita ng Diyos at ba't tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Kasi sabi ni Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believe it. At ikaw yung merong mensahe ng Ebanghelyo. Amen. We have the message of the gospel. And that should be what is coming out from our mouth. Amen. So yun po. So that's my 2 cents about the election tomorrow. But we will go back to our study. At ang ating pag-aaralan, mga kapatid, verses 7 to 10, I entitled this message, The Law and Sound Doctrine. Kung tayo po ay nakapakinig ng mga ilang mensahe few months back, I speak about sound doctrine ay hindi tumutukoy sa rapture, hindi tumutukoy sa millennial kingdom, hindi tumutukoy sa prophecy, mga kapatid. Sound doctrine is referring to supposed to be the life of the believer na maayos. Okay? The life of the believer. Sound life, sound living. Maayos sa pamumuhay. As
cross-reference to all parts of the Scripture having the phrase sound doctrine. But last week, pinag-usapan natin yung teach no other doctrine. Naalala niyo po? We preach about teach no other doctrine. So kalooban ng Diyos na tayo dapat ay hindi magturo ng ibang doktrina, sabi ni Apostle Paul, even yun yung sinasabi niya kay Timothy. And sabi ng verse number 6 sa ating talata, 1 Timothy 1, verse number 6. From which some, having swerved, have turned aside unto vain jangling. Vain jangling. Puro ingay lang, puro away lang. Why? At ano po yung example niya ng vain jangling? Verse 7, desiring to be teachers of the law. Desiring to be teachers of the law. Now, marahil, wala tayong idea, bakit wina-warningan ni Apostle Paul si Timothy about mga tao na gusto nilang maging tagapagturo ng batas. To those people who desire to be teachers of the law. But actually, mga kapatid, this is a big deal. Big deal. Okay? At maintindihan natin, this morning, I hope, yung mailalatag natin ngayon. Now, kung binasa natin yung verse 7, may kita natin desiring to be teachers of the law, and it refers back to verse 6, vain jangling. Ibig sabihin, in that sense, hindi maganda na ituro ang batas. Tama po ba? Dahil vain jangling siya, sabi ng verse number 6. Pero, binigyan niya ng disclaimer sa verse number 8 that, the law is good. Okay? The law is good. If a man use it lawfully. Okay. At, pag ang Bible po, tinutukoy niya ang law, when the Bible speaks of the law, he's referring to, or it is referring to, the law of God given to Moses. Part nun yung 10 Commandments written and engraven in stones, and all the 613 points, if I'm not mistaken, of that law. Na may kita mo sa law na yon, may mga command na thou shalt and thou shalt not. Kung gusto mo pang i-summarize more and more or generalize, mga kapatid, the law from Genesis to Malachi, you could watch the law applied, believed, practiced throughout those. Even in Matthew, Mark, Luke, and John, may kita din natin yung law. So yung law na ito, according to the Word of God, is good. But what we need to realize, kasi sabi ni Apostle Paul, merong mga tao na gusto magturo ng batas, desiring to be teachers of the law. Pero kinokondemn yun ni Apostle Paul, hindi yun yung dapat gawin sa panahon natin ngayon. Hindi ka dapat magturo ng batas na batas ni Moses at ipagawa mo sa mga tao. Okay? But we need to realize and understand ano yung ibig sabihin niya, lest, mga kapatid, malito tayo at isipin natin na ang law masama. Okay? At nawa, maintindihan po natin. Romans chapter 9, verse number 4. Romans chapter 9, verse number 4. First of all, Romans chapter 9, verse 4. Kailangan nating maintindihan na yung batas na ito na tinutukoy na salita ng Diyos, ang batas ni Moses, it is not given to all men yet. Hindi pa ibinibigay sa lahat ng tao sapagkat verse number 4 of Romans 9, who are Israelites, to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law and the service of God and the promises. So based po doon sa talata na yon, kanino po ibinigay ang batas? Kanino po ibinigay ang batas? Israelites. Ang tanong, una pa lang, Israelita ka ba? Maaring yung dulo lang ng Israelita tayo. Pero hindi tayo Israelita. We are Gentiles, mga kapatid. Tama po ba?
the law is given to Moses for Moses to give to the nation of Israel. Binigay ng Panginoon yung batas kay Moses para sundin ng bansang Israel. So yung maliwanag po, pertaineth the giving of the law. Ephesians 2:11. Kung hindi kayo naniniwala, hindi. Israelita kami. Okay? Ephesians 2:11. Ephesians 2:11. Ephesians chapter 2 verse number 11. Sabi niya ito, wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. So maliwanag po dun verse 11 mga kapatid, tayo po ay dati, ang tawag sa atin, hintil, Gentiles, uncircumcised. Dahil kilala yung mga Hudyo sa pagiging circumcised, sa pagiging tuli. Sapagat yun yung covenant or yun din yung marka na sila po ay katipan ng Diyos. Kaya po kailangan lahat ng mga male doon sa nation of Israel, kailangan tuli. Kapag hindi po tuli, pwedeng ma-cut off yung soul na yun. At hindi na siya part ng nation of Israel. Kaya even Moses, si Moses po, di po ba? First time, gusto niyang iligtas yung kanyang bansa. Nakapatay siya ng Egyptian. At nung nakapatay siya ng Egyptian, nagtago siya. Umalis siya doon sa Egypt. Nagtago siya sa back of the desert, mga kapatid. And after 40 years, kinausap siya ng Diyos sa burning bush. Remember that story? Kinausap sa umaapoy. Okay? The burning bush. Nag-uusap sila. Usap sila ng Panginoon. Ang kalooban ng Diyos kay Moses, i-lead niya yung nation of Israel palabas ng Egypt. Okay, clear. Maliwanag na. But during this time, may pamilya na si Moses. Tama? May pamilya na siya, may anak na siya. And during his way back to Egypt, ang pinagawa ng Diyos, pinatuli muna yung anak niya sapagkat di niya tinuli. Bago siya bumalik. Okay? Ganon kahalaga mga kapatid yung circumcision sa bansang Israel. That you need to be circumcised if you're a male in order to be part of the congregation. Kung hindi ka matutuli, hindi ka magiging part ng nation of Israel. Even yung mga proselytes, kung gusto mo maging Hudyo, kahit si Abraham nga mga kapatid, 90 years old na yata siya nun, nung tinuli siya. Imagine that. 90 years old. But that is the sign of the covenant. Yun po yung kailangan mangyari. Mga kapatid, wala tayong ganung doktrina ngayon. Okay? Maliwanag po ba? Kailangan tuliin kasi tradisyon yan dito sa Pilipinas. Pero hindi nangangahulugan, Hudyo ka pag tinuli ka dito sa Pilipinas. Maliwanag po ba? Okay. So, hindi tayo Israelita. Tayo ay Gentiles according to Ephesians 2, verse number 11. What's beneficial today? Galatians 6. Ang mahalaga po ngayon, Galatians chapter 6. But what matters in our day and in the context of the church right now, ay hindi po yung Hudyo ka ba, natuli ka ba, o hindi ka tuli. Ang mahalaga, Galatians 6:15, ito ang mahalaga. For in Christ Jesus, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision. Pero ano pong nag-a-avail? A new creature. Ang mahalaga, na kay Kristo ka ba? Sabagat kung na kay Kristo ka, ikaw ay part ng body of Christ, and that body is headed by Christ. Christ is the head. We are the body. That is the new creature. Yun yung mas importante, yun yung may benepisyo, yun yung mahalaga. Kapag wala ka kay Kristo, kahit Hudyo ka pa, impyerno ang iyong kaluluwa. Kahit ikaw pa ang pinakamakapangyarihang tao, ikaw pa ang pinakamayamang tao, kung wala ka kay Kristo, impyerno ang iyong kaluluwa. That's what avails, amen, according to the Word of God. The new creature. Yun yung mahalaga. Are you in Christ or not? Ikaw ba ay na kay Kristo, wala kay Kristo? Regardless if you are a rabbi, if you're a Pharisee, if you're a Sadducee, according to the Jewish tradition, kahit ikaw pa yung pinakasagradong Hudyo, kung hindi ka lalapit kay Kristo at mananampalataya sa ginawa ni Kristo, impyerno ang kaluluwa ng taong ganon. This world need Christ. Every one of us need Christ. Each people need Christ. Now ito, Acts 15. Maliwanag dapat sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano,
na hindi para sa atin ang batas. The law is not given to us and it is not for us. The law is for the nation of Israel. Now, when the Apostle Paul started his ministry from Acts 13, nag-start siya ng mga gawain, mga churches sa mga iba't ibang lugar. Now, dumating sa punto na nagkaroon ng kontrobersya sapagkat chapter 15 verse 1 ng Acts. And certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except, listen, ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. Oh, merong nagturo. Merong dumating na katuruan. Ang sabi, except maliban na kayo ay matuli, hindi kayo maliligtas. Abay, naloko na. Problema yun. Tama? Problema yun. Sapagkat ang tinuturo nun, kailangan magsumunod ka sa batas para maligtas ka. Teka, hindi maganda to. Kailangan maituwid ito. Verse number 2. When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of men should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question. So nung dumating ito kila Apostle Paul, syempre mga tinuturuan nila Paul, hindi lamang mga Hudyo, kundi mga Hintil. Yun nga yung pumapasok siya sa synagogues, pero may mga Gentiles din doon sa mga pinupuntahan niyang lugar. So dumating yung katuruan, may mga nagtuturo, certain men sabi, kailangan matuli kayo para maligtas kayo. Ganun talaga yung tinuturo. So kailangan sundin yung batas ni Moses. Kaya in verse number 2, nakikipagtalo si Paul, nakikipagdiskusyon sila Paul sa kanila, pero ayaw talagang makinig. Ayaw talagang maniwala. So ang ginawa ni Apostle Paul sa kanila Barnabas, sige, punta tayong Jerusalem. Kausapin natin sila Peter, kausapin natin sila John, kausapin natin sila James, ayusin natin tong problema na to. Nakasunod po tayo? Who is Peter, who is John, who is Matthew? They are the disciples, the apostles. Okay? And during this time, ang elder na sa Church of Jerusalem is James, the brother of Jesus Christ in the flesh. So si James na. Kaya po, pumunta si Paul sa kasi Barnabas, nag-travel sila papuntang Jerusalem. Verse 4, and when they were come to Jerusalem, so dumating na si Paul sa kasi Barnabas sa Jerusalem, they were received of the church, and of the apostles and elders, and they declared all things that God had done with them. Verse 5, but there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed. Okay. Remember kung sino nagpapako sa Panginoong Hesus? Di ba mga elders din of the nation of Israel? Tama po. Pero nasaan na tayong sa Book of Acts ngayon? Acts 15. Are you following? Pinako si Kristo dulo ng Matthew, Mark, Luke, and John. Ngayon nasa Acts 15 na tayo, so medyo malayo-layo na. And praise the Lord, kasi meron ng mga Pharisee, kagaya ni Paul before, naligtas. Kasi naniniwala na sila. Nakakasunod po tayo. So, hindi masyadong masama yung sitwasyon. Pero, ang problema, merong mga Pharisee na naniniwala, pero gusto nilang ihalo yung batas doon sa mga naniwalang hintil. Gusto nilang pasunod sa mga hintil yung batas na sila pinamuhay nila buong buhay nila. Even the Apostle Paul, he is a Pharisee. Kaya verse number 5, merong mga Pharisee na kabilang na sa grupo, kabilang na sa mga mananampalataya, pero ang sinasabi nila, that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. Are you following? Ang gustong gawin ng mga naniniwalang Pharisee, hindi po sila masamang tao. Yun lang yung alam nila. Yun lang yung naiintindihan nila. Hindi intentional din na turuan nila yung mga hintil na ipunta sila sa batas, kundi hindi lang nila naiintindihan, kaya nga pumunta si Paul saka si Barnabas para i-discuss sa kanila. Because remember, there is a transition period in the book of Acts. Jesus Christ lived under the law. Okay? Namuhay si Kristo sa ilalim ng batas and He followed the law. He fulfilled the law when He died on that cross. Lahat ng mga ginawa ni Kristo in accordance to the law. Kaya po, ang understanding pa rin ng mga apostoles at mga elders ay sumunod pa rin sa batas ni Moses. Yun naman kasi ang natutunan nila. Okay? Nakakasunod po tayo?
Yun yung totoo nila. Pero si Apostle Paul, dahil naka-receive siya ng revelation coming from Jesus Christ Himself, alam ni Paul na hindi na dapat yun para sa mga hintil. Kaya po, ito yung problema, verse number 5. Kailangan daw tuliin yung mga hintil at kailangan daw utusan sila na i-keep yung law of Moses. Ako, problema to. Kaya po, verse number 6, ito nangyari, and the apostles and elders came together for to consider of this matter. So pinag-uusapan nila, dinidiscuss nila. Now, bago mag-Acts 15, Acts 10. Tama po ba? Siyempre, 10, 11, 12, 13, 15, of course. Bago mag chapter 15, chapter 10. At ano nangyari sa chapter 10? Merong Gentiles na nashiran si Peter. Ang pangalan, Cornelius. And Cornelius is not a Jew, he is a Gentile, he is a centurion. Pero nilayon ng Diyos na si Peter yung mag-share sa kanya kasi gagamitin ito ng Diyos sa Acts 15. Nakikita na ng Diyos yung mangyayari. Kaya sabi niya, ito, punta ka dun, Peter. May kukuha sa iyo mga tao, tapos i-preach mo sa kanila yung nalalaman mo tungkol sa gospel. So pumunta dun si Peter, mga kapatid. At pagpunta dun ni Peter, yun na nga, naniwala yung sambahayan nitong centurion na to, ni Cornelius na ito, na kahit habang nagpipreach pa lang siya, ang Holy Ghost bumaba na sa kanila. While yet speaking, hindi pa tapos yung preaching niya. Naniwala na kasi sila sa puso nila, so ang Holy Ghost bumaba na sa kanila. Now, ito yung i-recall ni Peter. Sabi niya, verse number 7. And when there had been much disputing, Peter rose up and said unto them, Men and brethren, sabi niya, mga kapatid, ye know how that a good while ago God made choice among us, that the Gentiles by my mouth, sa bibig ko mismo, should hear the word of the gospel and believe. And God, which knoweth the hearts, bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as He did unto us. So nakita nyo kung paano ibinigay yung Holy Ghost sa kanila. Verse 9, and put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. Now therefore, listen sa sinasabi ni Peter. Si Peter yung nagsasalita. Why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? Sabi niya, bakit nyo titetempt ang Diyos na ilagay yung yoke na ito, ilagay yung burden na ito, ilagay yung kabigatan na ito sa mga disciples na ito ng mga Gentiles na tayo nga mismo hindi natin masunod at hindi natin makayanan. Nakakasunod po tayo. Yun yung argumento ni Peter. Kaya verse 13, sumagot na yung pastor ng church, si James. And after they had held their peace, James answered saying, Men and brethren, hearken unto me. Verse 14, Simeon siya si Peter, hath declared how God at the first did visit the Gentiles to take out of them a people for His name. Verse 19, Wherefore my sentence is that we trouble not them which from among the Gentiles are turned to God. Ang pakiusap niya lang, so ang judgment ni James, ang judgment, kasi siya yung leader din ng church na ito, so ang magiging judgment din ng buong church of Jerusalem, wag nating pakialaman yung mga Gentiles na believers. Wag nating i-impose sa kanila yung batas. Ito lang pakiusap niya. Verse 20, But that we write unto them, that they abstain from pollutions of idols, and from fornication, and from things strangled, and from blood. Yun lang. At ang sabi ni Paul, verse 24, For as much as we have heard, that certain which went out from us have troubled you with words, subverting your souls. Okay? Hindi, ito pala yung sulat para ibigay sa mga Gentiles. Sabi niya, Ye must be circumcised and keep the law. Ang sabi ng verse 24, To whom we gave no such commandment. So maliwanag na settled po because of that confrontation, because of that conference sa Acts chapter 15, na hindi dapat ilagay sa ilalim ng batas ang mga hintil. Nasundan niyo po yan? The leadership of the church at Jerusalem declared na wala kaming binibigay na ganong utos. Merong mga kasi, yun nga yung certain men na
nag-ano sila, pinipilit nila. Pumunta sila doon, kung nasaan sila Apostle Paul, nagtuturo sila ng kung ano-ano na kailangan ma-circumcise, na kailangan nasa ilalim ng batas, pero na-settle na yung issue, hindi dapat. Ang pakiusap lang nila, wag silang kumain ng meats offered to idols. Yun yung pollutions. Wag sila mag-fornicate, which is, and wag sila kumain daw ng mga strangled and from blood. Wag silang kumain ng dugo. Yun lang yung pakiusap ni James. Which, mga kapatid, which things, sa ating panahon ngayon, consistent din naman sa grace. Nakakasunod po tayo? Consistent pa rin siya sa grace. And kaya nga, sabi dito ng verse number 29, that ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication. Ang judgment na lang, from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well. So, kung base doon sa judgment ni Apostle Paul, better din sa mga Gentiles na pakinggan kung ano yung sentimiento ni James. Bakit po? Sapagkat kung tayo po ay Gentiles, gusto nating maligtas ang isang Hudyo. To the Jew, I became as a Jew, that I might gain the Jews. Nakasunod po tayo, naintindihan natin? Kung merong mga tao na gusto nating masave sila, kung merong mga tao na gusto nating makilala nila ang ating Panginoong Jesucristo, ang kailangan nating gawin ay matutunan nating lumagay sa kanila ding mga sapatos. At wag i-insist palagi kung ano yung liberty natin. Bagkus ay turuan sila, mag-preach tayo sa kanila, at abutin natin sila kung sino sila. Yes, maaring di nila naintindihan yung grace, but eventually they will. And they will learn. Okay? Nakasunod po tayo? So, doon sa account na yon, maliwanag po na hindi po nasa ilalim ng batas ang mga Gentiles. Romans 6:14, para mas maliwanag pa, Romans 6:14. Romans chapter 6 verse 14. Dito po, mas clear, mas klaro, hindi mo na kailangan maghanap ng magnifying glass, mga kapatid. May kita mo that the Christians are not under the law. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Clear po ba yon? Kaso nung panahon mismo ni Apostle Paul, even nung buhay pa siya, meron ng mga gustong magturo ng batas. Nakita niyo yung conflict? Ang tinuturo ni Paul, hindi tayo nasa ilalim ng batas. Pero merong mga ibang manggagawa, ang gusto nilang gawin, ilagay yung mga tao sa ilalim ng batas, desiring to be teachers of the law. At paano nila ginagawa yun? Galatians, dito po. Galatians chapter 3. To give you a glimpse on how the law was taught and how the law was ministered to people who believe the gospel. Galatians chapter 3. Sige po, mag-i-stay tayo ng medyo sometimes sa Galatians, kaya open nyo po doon kasi marami tayong mga verses babasahin po dito. Galatians chapter 3, dito tayo magsisimula. Verse 1. Okay? Ang sabi dito ng salita ng Diyos, "Oh, foolish Galatians!" Grabe. Umpisa pa lang, entrada pa lang ni Paul sa chapter 3, maanghang na. Pinapagalitan na. Diba, kumukulo na yung dugo. Sabi niya, "Oh, mga mangmang na mga taga-Galacia, sinong nangkulam sa inyo?" Yun ang sabi niya. "Who had bewitched you? That ye should not obey the truth, na hindi nyo susundin ang katotohanan before whose eyes Jesus Christ had been evidently set forth crucified among you." Verse 2, bakit ganun na lang yung pananalita ni Paul? "This only would I learn of you. Received ye the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith?" Tanong yun. Paano nyo natanggap yung Espiritu? Sa paggawa ba ng batas o sa pakikinig ng pananampalataya? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Maliwanag na tayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa paggawa. Amen. Kaya ang kinaiinis ni Paul, kung sasabihin ko yun, o kukulo ng kanyang dugo, dito sa mga tao na to, sinong nangkulam sa inyo?
na maniniwala kayo na kayo'y maliligtas o matatanggap niyo ang Espiritu sa paggawa niyo ng batas. Paano niyo ba natanggap ang Espiritu? Nung ginawa niyo yung 10 Commandments? O nung nakinig kayo at nanampalataya kayo? Nandiyan po kayo? Okay. So maliwanag yung sagot doon, obvious, hearing of faith. That's the thing na kailangan mangyari para masave ang isang tao. Kaya sabi ni Paul, pinapagalitan niya ulit, verse number 3, "Are ye so foolish? Having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh?" So not only in salvation, not only hindi mo kailangan ng law, or hindi yan ang basis ng kaligtasan, mga kapatid, but also in sanctification or perfecting of the saints, hindi mo rin kailangan ng batas. Even in sanctification, yung being made perfect, mga kapatid, you don't need the law to that. O preacher, paano pala yun? Paano pala yung perfecting of the saints mangyari kung hindi ako susunod sa batas? Okay? Maintindihan natin, mga kapatid. Chapter 4, Galatians pa rin, chapter 4. So yun yung isang example. Merong nagtuturo at napaniwala yung mga Galatians that they are made perfect by the works of the law and not by the hearing of faith. So pwede kang masave sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Naintindihan po ba natin? Hindi niyo po ba alam na yan ang doktrina ng pinakamalaking simbahan sa buong mundo? That you need to follow the sacraments in order for you to be saved? And Paul, in the book of Galatians, is dealing with that. Nandiyan po kayo? Na para maligtas, kailangan mo dumaan sa mga santo. Na para ka maligtas, kailangan dumaan ka sa Holy Mother of God, na hindi naman talaga Mother of God, but Mother of the man, Christ Jesus. Amen. Kaya isinulat to sa Bible to correct those errors. And mga kapatid, let me tell you, in chapter 2 of Galatians, even Peter was kinorek ni Paul si Peter. Yan kaya? Nirebuke niya pa nga si Peter. One thing about that big holy church that they claim is that their first pope is si Peter. Kung si Paul pa, baka naniwala ako Baka na-persuade pa ako. Pero kung si Peter ang una mga kapatid, mali ang umpisa mo. Amen. Nandiyan po kayo? Doon pa lang, proof na yon na hindi nila naiintindihan ng rightly dividing the word of truth. Because the Apostle Paul is the one who laid the doctrines for the church, not Peter. Peter was part of the church in Jerusalem. At meron siyang part talaga sa household of God. Pero sa church, ang kailangan mong sundan para maintindihan mo ang doktrina, not Peter, Paul. Amen. Nandiyan po kayo? Okay, so huwag kayong ma-high blood, mga kapatid. Bible lang to. Okay, you need to believe the Bible in order for you to be free. Okay, for you, diba, the truth shall make you free. Galatians chapter 4. Ganto pa tinuturo yung law, verse 9. But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage. So, ang turing ni Paul, sabihin natin, ang yabang-yabang naman ni Pablo, grabe naman yung pananalita niya sa batas, mga kapatid, unang-una sa lahat, siya ang sumusunod dyan. Bago ka magsalita ng masama kay Paul na sinasabi mo na ganyan siya, grabe naman yung pangungutya niya sa batas, mga kapatid, hindi niya kinukutya. Pinapakita lang ni Paul na hindi para ito sa mga Kristiyano. Kung babanatan mo si Apostol Pablo at sasabihin mo, grabe, bastos yan tao na yan. In the first place, siya po ang sumunod sa batas at ang claim niya, blameless siya sa batas. He claimed himself to be blameless with the law. And yet, sabi niya, I count all things but loss for Christ. That's how Christ is compared to the law. Si Kristo, mga kapatid, is higit pa siya sa law. Ang tingin na iba, hindi. Sundin mo tong mga to, sundin mo yung mga rules na ito, mapunta ka ng langit. Or saglit ka lang sa purgatorio. Mga kapatid,
si Kristo, iligtas ka niya agad, langit ka na diretso. Gusto mo pa bang sumegway-segway? Gusto mo pa ba 1,000,000 taong ka sa impyerno, mga kapatid, bago ka dumating sa langit? Mga kapatid, Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. That's what the truth is of the Word of God. Amen. Now, ang sabi ni Paul, verse number 9, weak and beggarly elements po ang law. At sabi niya, ang gagawin nito, to put men in bondage. Hindi ba totoo yun? That the law puts men in bondage? That many religion nowadays who follow the laws or who have law as their principle, ang mga tao po ay nasa bondage. Verse 10, he observed days and months and times and years. Ang sabi ni Paul, I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labor in vain. Brethren, I beseech you, be as I am, for I am as ye are, ye have not injured me at all. Ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first. And my temptation which was in my flesh, ye despised not, nor rejected, but received me as an angel of God, even as Jesus Christ. So nung pumunta pala si Paul doon sa lugar nila, tinanggap nila si Paul kagaya ng parang si Kristo yung tinatanggap nila. Verse 15, where is then the blessedness he spake of? For I bear you record that if it had been possible, you would have plucked out your own eyes and had given them to me. Ang tanong, even today, sa mga tao, pag nalaman nilang katotohanan, am I become your enemy because I tell you the truth? Amen. Am I become your enemy because I tell you the truth? They zealously affect you, but not well. Yea, they would exclude you that ye might affect them. But it is good to be zealously affected always in a good thing, and not only when I am present with you. My little children. Kaya ganun na lang, pinapagalitan ni Paul itong mga tao na to kasi yun pa rin sila, little children pa rin sila. Of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. I desire to be present with you now and to change my voice, for I stand in doubt of you. Tell me, ye that desire to be under the law, do you not hear the law? Kayo na mga gustong magpasailalim sa batas, hindi nyo ba naririnig ang batas? Hindi nyo ba naririnig ang batas? Chapter 5, verses 1 to 4. Chapter 5, verses 1 to 4. Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ had made us free. Kanino tayo malaya? Sino ang nagdulot ng ating kalayaan? Christ. Let me tell you, it's not religion. It's not a church. It's not a saint. It's the Lord Jesus Christ who will make you free. Not until you believe on Christ and trusted on Christ, hindi ka mapapalaya. You're still in bondage. Amen. Kaya sabi niya, Christ has made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Behold, I, Paul, say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. Imagine ha? Ganito magturo si Apostle Pablo, siya mismo tinuli siya eh. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, a Hebrew of the Hebrews, as touching the law of Pharisee. So, yung sinasabi ni Paul, para sabihin ni Paul ito, ibig sabihin, nakilala niya si Kristo na mas mahalaga, mas makapangyarihan, at mas nakahihigit pa kaysa sa law na kinalakihan niya. Para talikuran niya yung batas na yon at para ituro niya sa mga tao na ito na kapag kayo ay nag-circumcise, Christ shall profit you nothing. For I testify again to every man that is circumcised that he is a debtor to do the whole law. Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Magtanong ka sa mga nagsisimba. Ikaw ba? Kung ikaw ay alam mo ba kung saan ka mapupunta kung hindi naman natin mabawian tayo ng buhay? Alam mo kung saan ka mapupunta? Siguro. Saan? Sa langit. Bakit naman sa langit?
Mabuti naman akong tao eh. Sisimba naman ako. Bibigay din naman ako ng limos from time to time. Nung bata ako, natubigan ako dito. Kristiyano ako. At yung aking pamumuhay, di naman ako masama. Kasi, ako eh. Kumbaga, sa school, marami akong awards. Kita mo nga, dami akong medal. Dami akong certificates. Tapos, mataas yung grades ko sa values saka sa good, GMRC. Nung bata ako. So, mabuti akong tao. Kaya, alam ko, ang Diyos, tinitimbang niya yan eh. Kung mas marami kang mabuti sa masama. So, mas maraming mabuti ko, siguro alam ko, sa langit. Kung mapunta man ako ng purgatorio, saglit lang ako dun. Kasi mabait ako eh. Konti lang yung babawa sa aking kasalanan. So, ganun eh. Ganun yung idea, mga kapatid. But the Bible doesn't warrant such doctrine. But I tell you the truth, mga kapatid. You cannot be saved if you do not claim yourself to be a sinner first. Kung hindi mo aaminin sa sarili mo na ikaw ay makasalanan, hindi sinabi ng Bible na may degree ng mga makasalanan na kami yung mga konting sinner lang. Kami yung mga sobra-sobrang sinner. Pero ang sabi ng Bible, Christ came into the world to save sinners. And Paul is chief. Sabi niya sa talata pong iyon. Amen. I tell you the truth. Maraming mga tao ang mapapahamak at mapupunta sa kapahamakan sa impyerno dahil ni-reject nila ang Panginoong Hesus. Hindi dahil masama silang tao, hindi dahil sa mga nagawa nilang kasalanan. Yes, nandun na tayo, nakagawa silang kasalanan, may consequence yun, pero hindi yun yung magiging basihan para mapunta sila sa kapahamakan. Kaya mapupunta ang tao sa impyerno ngayon dahil ni-reject nila ang Panginoong Hesus. Hindi ko alam kung anong pakiramdam natin o kung bakit hanggang ngayon di pa tayo naniniwala kay Kristo bilang ating tagapagligtas. You could be at church and never believe on Christ and trust Him as your Savior. Posible yun. Amen. Posible na tayo nasa simbahan, even a Baptist church. We could sit on a Baptist church and be lost. Dahil never in our lives na nagtiwala tayo kay Kristo lang para tayo maligtas. Nagtitiwala tayo sa mga ginawa natin, nagtitiwala tayo sa attendance natin, nagtitiwala tayo sa pagiging mabuti natin. Hindi yan ang kaligtasan. Amen. It is only Christ and Him alone that if you believe on Him, you will be saved. Kaya sabi ni Paul, Christ, verse number 4, is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Sino magsabi na kayo ay na-justify by the law? Kayo ay nahulog sa biyaya. Fallen from grace. Maliwanag po yun. Tama? Balik tayo sa ating talata, 1 Timothy, chapter 1. Verse 7. So meron, hanggang ngayon, sa ating panahon, marami, malawak. They desire to be teachers of the law. And one more proof, mga kapatid. Sa atin pong panahon, hindi po natin kailangan ng priest. Diyan po kayo? We don't need priest today. Why? Bakit mo kailangan ng priest? Kung ikaw ay dadaan kay Kristo. For we have access by faith into this grace wherein we stand in Christ Jesus. Ang priest nilagay ng Diyos sa law. Nilagyan ng priest sa Old Testament, sa law, merong priest doon. Kasi hindi pwede na yung mga tao ang direktang mag-alay ng sacrifice. Kailangan may priest na hahalili sa kanila. At itong priest na to, ang trabaho niya lang talaga, is-sanctify din yung kanyang sarili para i-perform yung duty. Na siya yung magiging representante ng mga tao sa Diyos. It's some sort of a mediator. Tagapamagitan din ang isang priest. Pero sa panahon natin ngayon, there's only one mediator between God and men, the man Christ Jesus.
So I don't need any priest. Amen. To be saved. What we need is that Jesus Christ, believe on Him and trust Him as your Savior. Paniwalaan mo siya bilang iyong tagapagligtas, and that's the only way that a man could be saved today. Amen. Paano yun, preacher? May mga kamag-anak kami, ganito sila. Pananiwala nila, ang tagal na nila. Sabi nila, sagrado di kandado, nilunok ang susi, hindi naman papalitan. Lahat naman nagsabi nun, mga kapatid, even though that may be true to them, remember that it is the gospel, the power of God unto salvation. So wag tayong tumigil. Sabihin sa kanila ang katotohanan, i-preach sa kanila ang katotohanan, i-preach sa kanila ang gospel. Kasi hindi naman tayo magliligtas eh. That gospel message, may kapangyarihan yon. Ipangaral mo pa din. Ituro mo pa rin. Huwag kang titigil. Maging makulit ka. Amen. Para malaman nila that the gospel is what saves souls. It's not the works of the law. Amen. Desiring to be teachers of the law. At anong sabi niya? Next phrase. Understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Maraming tao, they desire to be teachers of the law. Gusto nila ituro yung batas, di nila naiintindihan kung anong sinasabi nila. Di nila alam of what they affirm, kung ano ba talaga ang pinaniwalaan nila. They don't know that. Those who desire to teach the law today for the Christian don't understand what they say. It's either dalawa lang, mga kapatid, totally ignorant sila o totally deceived, na walang katanggap-tanggap sa dalawang choices na yon. Sadly, marami mga simbahan ngayon, leaders and members who do not have any clue of the dangers na dinidiscuss natin ngayon. Brethren, let us grow. So that when we do, makakatulong tayo sa ibang tao para makatakas sa snares of the devil. Tingnan niyo yung sinabi ni Jesus Christ kay Peter, Luke 22. Just on the practical side of things. Luke 22, verse 31. Luke 22, verse 31 to 32. Hindi ko sinasabing tayo ito, mga kapatid, kasi ang Panginoon kausap si Peter. Pero ang matututunan natin, tignan nyo yung desire ng Panginoon kay Peter. Sabi niya, Luke 22:21, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Nakita niyo po yan? Mga kapatid, ito, kung tayo natututo ng Word of God, tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ang desire ni Satan, kuning ka pa rin. Ang desire ni Satan, tanggalan ka ng effectivity para hindi ka pakinggan ng mga tao na masyasyaran mo ng gospel, ganyan. Satan desired to have us, kagaya ko pa paanong dinidesire ni Satan si Peter. Pero, ang prayer ng Panginoon, verse 32, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Kapag napalakas kasi siya, gagamitin siya ng Panginoon para sa kanyang mga kapatiran. Imagine, kung ikaw, sa iyong pananampalataya, lalakas. Paano kaya tayo gagamitin ng Panginoon? How could we be used of God if our faith is strong? Amen. Siguro, magkakaroon tayo ng lakas ng loob na mag-share ng gospel sa mga kapitbahay natin, sa mga kakilala natin, sa mga kamag-anak natin. Kasi mga kapatid, mapapahamak po sila kapag hindi sila naniwala sa gospel. At ikaw lang yung tanging tao. It's not putting you a sort of a burden, mga kapatid, pero ikaw lang yung tanging tao na siguro mayroong access sa kanila, may kakayanan na sabihin sa kanila yung gospel. Amen. For I am not ashamed of the gospel of Christ. But first of all, kung hindi ka muna ligtas, paano mo i-share yung wala ka? Paano mo ipapamahagi yung ikaw mismo, hindi mo naman pinaniwalaan? How could you preach something that you yourself don't believe yourself? Amen. So bago mo i-share si Kristo, dapat nasa iyo muna si Kristo.
At kung nasa iyo si Kristo, bakit di mo sinishare si Kristo? Amen? Simple lang yon. Tama po ba? Okay, balik tayo sa 1 Timothy 1. Po kayo mag-alala. Ganun naman palagi, matagal lang sa umpisa yan, pero sa dulo, mabilis lang ang mga points. So sabi niya, mayroong mga nagdi-desire to be teachers of the law, and that is vain jangling, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. But, verse 8, we know that the law is good, if a man use it lawfully. So, mabuti yung batas kung gagamitin siya lawfully. So, may tamang paggamit sa batas at may maling paggamit sa batas. At kung mali yung pagkakagamit sa batas, yun nga yung sinasabi ng Bible, it will be vain. Ito'y magiging walang kabuluhan, and even ang doktrina magkakahalo-halo at magkakaproblema po. Hindi tayo nagtuturo that the law is bad or wrong in that sense. Kasi nga, tanda mo, sino nagbigay? It's God's law given to Moses. So paano naging masama? Ang Diyos ang nagbigay. Tama ba? At yun ay standard din ng righteousness. Merong righteousness in the law. So ang Diyos na nagbigay ng batas kay Moses, hindi masama yung law na yun. Pero may kita nyo kung anong problema sa law. Punta tayo Romans 7. Romans 7, mga kapatid. Romans chapter 7. Sisimula ako, verse number 12. These are descriptions of the law. Ito yung paglalarawan. Ano ba ang batas? Ano bang karakteristik? Ano bang katangian ng batas? Sa Romans chapter 7, verse 12, may kita natin, wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just and good. So maliwanag pa lang doon ba lamang sa verse 12, mga kapatid, full pack na ang law, banal, just, patas, at mabuti. Amen. Dagdagan mo pa ng verse 14. We know that the law is spiritual. So clear pa? Clear po ba, mga kapatid? Yan ang batas. So, wag niyo pong tatanggalin yung Romans 7. Babalik tayo dyan. Romans 10. Romans chapter 10. Hindi lamang yon, hindi lamang mabuti, hindi lamang banal, hindi lamang spiritual. Pero pagdating mo ng Romans chapter 10, verse number 5, ito po, for Moses describeth the righteousness which is of the law. So, kita mo yung karakteristik ng ng batas. The law is good, the law is holy, the law is just, the law is spiritual, the law ay merong righteousness. Righteousness which is of the law. Okay? Nakakasunod po? Hindi na kayo nakakasunod. So ang law, kita mo yung packaging niya, kung ilalagay mo sa isang karton, napakaganda niya. Good, holy, just, spiritual, righteous. Wow. Ano pang hanapin mo? So maganda nga talaga siya. Pero itong problema. Romans 7, balik ka. Nakita yung verse 14, di ko binasa yung kasunod. Kasi ito yung problema magdating sa batas. Sa batas, walang problema. The law is good. The law is holy. The law is just. The law is spiritual. But, verse number 14, I am carnal, sold under sin. Ang problema sa batas, walang sino man ang kayang sumunod dito at hindi magkakamali at hindi magkakasala. Walang sino mang kaluluwa ang gagawa ng batas at magsasabi at the end of the day, I'm already perfect. I follow the law. Everything in the law. Kompletos ricados. Nandiyan po kayo? Kaya nga, magkakasala ka pa rin sa law. Yes, may offer ng sacrifice. Mag-offer ka ng sacrifice sa ilalim ng batas. Siyempre, nagkasala ka. Pero proof yun na hindi ka perfect. Proof, yung mga sacrifices na yon na makasalanan ang tao. So, pagdating sa batas, walang problema. No problem. Saan may problema? Di sa tao. Because man cannot follow. And man cannot be perfect by following the law. Every time nagagawin ng tao yung batas, may kita niya, nagkamali ako dito. Hindi ko nasunod yung batas na to. Mag-offer ako ng sacrifice. So, ang tinuturo ng batas sa tao,
na siya ay makasalanan. Ang tinuturo ng batas sa tao na hindi niya kayang maging katulad ng batas. Kumbaga, ang taas ng standard ng batas, ang taas-taas niya. Gusto ko maging katulad mo. Sabi lang ng batas, hindi mo kaya. Kaya ko lang ipamukha sa yung hindi tayo magkaparehas. Kaya ko lang ipamukha sa iyo na makasalanan ka, pero maging katulad kita? No way. The law could not make any man righteous. Gusto ng law, righteous ka. Pero hindi ka kayang tulungan ng law na maging righteous. Yun ang problema, mga kapatid. Yun ang mabigat. Ang law itself, okay siya, good, holy, just, spiritual, pero ang taas ng standard. Kumbaga sa cellphone, mga kapatid, cannot be reached. Out of coverage area. Ganun ang batas. Ang problema, wala sa batas. Ang problema sa taong sumusunod sa batas dahil ang taong ito, carnal and sold under sin. Man is a sinner. Ang corruption, wala sa batas. Ang corruption, nasa tao. Dahil makasalanan ng tao, pinapasunod sa kanya yung batas, pero tinuturo ng batas, hindi mo ako katulad, hindi mo ako katulad, hindi mo ako, palo ka, sunod ka, pero hindi mo ako magiging katulad, hindi ka magiging holy, hindi ka magiging katulad ko, hindi mo maaabot yung standard ko, makikita mo na sarili mo, makasalanan ka. Naintindihan po natin? Walang problema sa batas, ang problema nasaan? Nasa tao. Kaya yun yung problema sa batas. Dahil, para sa tao yun, pero hindi kayang sundin ng tao. Romans 7 pa rin, Romans 7, verse 7. Hanggang 8, sabi niya, what shall we say then? Is the law sin? Kaya ito yung argumento ni Paul. Kasalanan ba ang batas? God forbid, hindi po. Nay, I had not known sin, but by the law, for I had not known lust, except the law had said, thou shalt not covet. But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence, for without the law, sin was dead. So binigay yung batas sa tao, mga kapatid. Nalaman niya ngayon kung ano yung mga dapat at hindi niya dapat gawin. Di ba ganito yan eh? Tatawid ka. Or, kung makikita ka sa daan, wag tatawid. Ang tao, pag nakakita ng wag tatawid, tatawid yun. Bawal pala dito. Sige, tawid. Bawal magtapo ng basura. Kita mo, naging garbage area. Bawal umihi. Puro ihi. Tama ba? Bakit? Kasi kapag may batas, ang gustong gawin ng tao, try ko ngang gawin. Tigan natin kung may mangyari masama. Okay? By the law is the knowledge of sin. So nangyari, instead na yung law na ito, maging holy siya, nakita niya sa kanyang sarili, oh no, I had not known lust, except the law had said, thou shalt not covet. Verse number 9, for I was alive without the law once. But when the commandment came, sin revived, and I died. And the commandment which was ordained to life, I found to be unto death. Verse 11, for sin taken occasion by the commandment deceived me, and by it slew me. Verse 13, was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good, that sin by the commandment might become exceeding sin. Meron akong kasabihan, mga kapatid, na nabasa one time. Sabi niya, it takes two men, dalawang tao para masaktan ka daw talaga. It takes two men para masaktan daw tayo. Okay? Kailangan daw yung best friend mo at yung kaaway mo. Ha? Paano naman yun, preacher? Sabi daw kasi, yung kaaway mo nagawang ka na masama at yung best friend mo para sabihin sa'yo yung ginawa niya. So sabi niya, it takes two men to hurt you. Yung iparating sa'yo, yung best friend mo, ipaparating sa'yo yung mensahe na ginawa ng kaaway mo. Parang ganun, mga kapatid, in such a way yung law. Hindi natin kaaway yung batas. The law is not our enemy. Ang kaaway natin, sin. Pero nung dumating yung batas, na supposed to be kaibigan, nung pagdating niya, tinulungan pa ng batas yung sin na makita mo na ikaw talaga ay isang makasalanan. Kumbaga, it magnifies the sin that is inside. Kaya nga, verse 13 was then, that which is good made death unto me, God forbid. Pero yung kasalanan, nag-take occasion.
working death in me by that which is good, that sin by the commandment might become exceeding sinful. So walang problema sa batas, ang problema nasa tao na hindi kayang sumunod sa batas. At ang kaya lang gawin ng batas ay ipumukha sa iyo na ikaw ay makasalanan. Kaya Romans 3:20, ito ang declaration ng Bible. Romans chapter 3 verse 20, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight, for by the law is the knowledge of sin. Maliwanag po ba? Paano ka mapapatawad ng batas? Paano ka maliligtas sa pamagitan ng batas? Ang batas nga, ituro niya sa iyo na makasalanan ka eh. Amen. Ituturo ng batas sa atin na tayong makasalanan sa harapan ng isang banal na Diyos. Kasi nga, holy din yan eh. Galatians 3:10, isa pa, Galatians 3:10, one more point about this law. Galatians 3:10, Galatians chapter 3, sa binabasa natin kanina, Galatians chapter 3 verse number 10, tignan niyo po, isa pa. For as many as are of the works of the law, ano pong sabi ng Bible? Are under the curse. For it is written, curse is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. The law is good, the law is holy, the law is just, the law is spiritual, the law is righteous. But we are carnal. Ang kasalanan nasa sa atin. Hindi natin masunod ang batas. Ang law, kaya niyang gawin, ipamukha sa iyo, ituro sa iyo ang kasalanan at malaman mo ikaw ay makasalanan. That's the purpose of the law. Wherefore, Galatians 3, huwag kayo alis. Wherefore, verse 24. Wherefore, verse 24. The law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. So, 'di ba, nakita niyo po ang law. Hindi kanya kayang gawing katulad niya eh. Banal siya. Mabuti siya. Matuwid siya. Hindi kanya kayang gawing katulad niya. Ang itinuturo niya lang sa'yo, makasalanan ka. Ang itinuturo niya sa'yo, ito yung nagawa mong mali. Ito yung mga hindi mo nasunod. Ito, ganyan ka. Come short of the glory of God. So kung merong ginawa ang law, ipamukha sa'yo na condemned ka. Pero ginawa yun ng law para dalhin ka niya kay Jesus Christ. So kung tayo man nasaktan sa Word of God, ay mali pala yung ginagawa ko, kasalanan pala yung ginagawa ko, hindi pala tama yung pamumuhay ko, tama lang yun na dalhin ka niya. Maintindihan mo na hindi yan. Kailangan mo si Kristo para ikaw ay maligtas. Kala ng iba, ay, punta na lang ako kay Kristo kapag maayos na buhay ko. Ha? Mali yun. Paano aayos ng buhay mo nang wala si Kristo? Amen. Yes, maaring maiwanan mo yung mga kasalanan, maiwanan mo yung bote, maiwanan mo yung mga yan. Pero mga kapatid, one day or another, sin will take occasion. Ng kasalanan nasa sa iyo eh. Nasa sa atin, nandiyan lang siya. Amen. And the more that we delve into sin, mas lalo tayo nagiging alipin ng kasalanan, mas mahirapan tayong makawala po doon. But praise be to God, kapag ang law, naintindihan mo, nagbasa ka ng Bible, natutunan mo itong kalooban ng Diyos, naintindihan mo, kasalanan to ginagawa ko, makasalanan pala ako. At ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan, ay kamatayan. Pag na-realize mo, I will die, saan ako mapunta? Ang sabi ng Bible, hell. In hell, he lifted up his eyes. And when you understand that the law, dinala ka niya sa condemnation o napakita niya sa'yo na makasalanan ka, teka lang, Lord, what shall I do to be saved? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Amen. So kung merong mabuting ginawa ang law, yun ay dalhin tayo sa paanan ng Panginoong Hesukristo. Kung merong lawful use, if the law has a lawful use, it is to bring men to Jesus Christ and nothing more. Kapag dinala ka niya, anong description ng Bible sa law? Schoolmaster. Schoolmaster.
Ang bata ba forever nasa school? Dapat gagraduate din, tama? Hindi maganda yung forever ka nasa school na hindi ka graduate doon sa school na yun. So ang gusto mangyari ng teacher, ng schoolmaster, gumraduate ka. Ang law, ang gusto niyang gawin, daling ka lang niya kay Kristo pagkatapos na iwanan mo na siya. So parang dinala ka lang niya, ito, punta ka na kay Kristo. Nakita mo na, makasalanan ka ba? Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Makasalanan ka? Opo. Mapupunta ka ng imberno? Opo. Mamamatay ka? Opo. Anong gagawin ko po? So, dinadala lang kita kay Kristo kasi hindi kita matutulungan tungkol dyan eh. Tinuro ko lang sa'yo kung ano yung kalalagayan mo pero wala na akong magagawa dyan, bata. Yan, punta ka kay Kristo. Siya makakatulong sa'yo. Amen. That's the law. He's the schoolmaster to bring us unto Christ. But after that, hindi mo na siya kailangan. Amen. Hindi mo na kailangan yung batas pag naligtas ka na. And even after you're saved, ligtas ka na, magpatuloy ka sa Panginoon, you do not need the law as well. Pero ika-clarify ko yan mamaya, mga kapatid. Wait lang, wag tayong okay lang pala, no? Pwede pag gumawa ng kasalanan, pwede na palang ganito, ganyan. Kasi hindi naman pala iso sa Diyos yan, mga kapatid. Yan ang mga maling unawa sa biyaya. Alright, so, Romans chapter 10, verse 4. Romans chapter 10, verse 4. Romans chapter 10, verse 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Amen? So ano pang kailangan mo? Hindi mo kailangan yung batas. Kung naniwala ka kay Kristo, napasayo na yung katwiran niya the moment you believe. The moment you trust in Christ, already nasayo na yung katwiran ng Panginoon. Amen? So what need ye? Bakit kailangan mo pa yung batas? Yan ang problem. Kapag merong mga nagdi-desire to be teachers of the law, understanding neither what they say and whereof they affirm. Kaya na sinasabi ng 1 Timothy. Ang lawful use of the law is to teach men they are sinners before a holy, righteous, and just God, that they come short of the glory of God and therefore condemn. The law slays the person. Pinapatay ng tao o pinapatay yung tao sa pamagitan ng batas. But the purpose should be to bring that man to Christ. Amen. Men cannot be saved if they are not sinners. Ulitin ko po. Or should I say, kapag hindi umamin ang tao na siya ay makasalanan, hindi siya maliligtas. Not unless umamin ka. Preacher, lumaki naman ako sa church. Ang nanay ko nagcha-church. Ang papa ko nagcha-church. Saved na ako. Sino nagsabi sa'yo? Kailangan mo pa rin magtiwala kay Kristo. It is individual salvation. Hindi porque tayo ay lumaki sa simbahan, anak tayo ng Christian home or party tayo ng Christian home, mga kapatid, that we are saved. No. Each individual, kahit po yung mga children, they need to be saved. Amen. May time lang sa kanilang buhay na maybe considered safe sila. Hindi pa nila alam yung tama sa mali, pero there should come a point in their life na sila mismo magtitiwala sila sa Panginoong Hesukristo. Amen. Paano yung preacher? Paano maniniwala yung bata na siya ay makasalanan? Wala pa nga siya nagagawang kasalanan. Meron na. Nung bata pa lang yan, sinungaling na yan . Hindi naman gutom, nagpapakarga lang. Nagpapakarga lang. Marunong naman daya yun, bata pa lang. Amen. So there is sin in man. And that nature is evident, mga kapatid. Balik tayo 1 Timothy 1. 1 Timothy chapter 1. Nakakasunod po tayo, naintindihan natin, verse 7. Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor whereof they affirm, but we know that the law is good. If a man use it lawfully, ano yung paggamit ng law na good? To bring man unto Christ. Para maintindihan ng tao, makasalanan siya. Pag nagawa yun ng law, okay na siya. Hindi mo na siya kailangan. Verse 9, knowing this, that the law is not made for a righteous man. Romans 5, verse number 19.
Romans 5, verse number 19. So sabi, maliwanag dito, ang law, hindi nilikha, hindi ginawa para sa matuwid na tao. Gusto ko pong sabihin sa inyo, sino po dito saved? Ang hina. Sino po dito ang saved? Verse 19, Romans 5. For as by one man's disobedience, many were made sinners. So by the obedience of one, shall many be made righteous. Gusto ko sabihin sa iyo, if you are saved, ang tawag sa iyo ng Bible, righteous. You are righteous in the sight of God because of Christ. Dahil kay Kristo. Anong sabi ng 1 Timothy? Knowing this, that the law is not made for a righteous man. So Paul is saying, hindi ginawa ang law para sa inyong mga saved dahil kayong mga saved, righteous. Preacher, hindi na mumuhay ng tama sa Panginoon, righteous pa rin. Buti na lang ang righteousness natin, hindi nakabase lang sa atin, nakabase sa ginawa ni Kristo. Praise the Lord. Amen. Sapagkat kung base to sa ginawa natin, talagang never mo matawag sarili mo siguro righteous. Pero kung nakabase ito kay Jesus Christ, that's it. I'm righteous because of Christ. His righteousness became my righteousness. Therefore, the law is not for me because the law is not made for a righteous man. Amen. The law is not made for a righteous man. Pero kanino po nilikha o kanino ginawa? But for the lawless and disobedient. Romans 8. O hindi na lang yun. 1 Corinthians 9. Just to hit on this point, magtatapos na po tayo. 1 Corinthians 9:21. 1 Corinthians chapter 9, verse number 21. So, ganon. Ligtas na pala tayo, preacher, kapag naniwala tayo sa gospel? Oo. Kahit anong gawin ko, hindi mawawala ang kaligtasan? Oo. Kahit ano palang gawin ko, hindi talaga mawala? Oo, hindi. So, pwede na ako magkasala. Ang mali. Di ba? Kasi wala naman akong batas. Di naman ako nasa ilalim ng batas eh. Hindi ka nasa ilalim ng batas ni Moses, pero basahin mo yung 9:21. To them that are without law as without law, being not without law to God, but under the law to Christ. To explain that, Romans chapter 8. Romans chapter 8. Yes, hindi ka nasa ilalim ng batas ni Moses, pero nasa ilalim ka nitong batas na to. Romans chapter 8, verses 1 to 4. Verse 2 na lang. Verse 2, Romans 8. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. You see? We are not under the law of Moses, but we are under the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Anong pinagkaiba, preacher? Yung law of the Spirit, verse number 2, in Christ Jesus, ay nasa ilalim tayo ng grace, not the law of Moses. Malaki ang kaibahan na nasa ilalim ka man batas ni Moses at batas ng Espiritu. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. It is never God's intention na iligtas niya ang tao at pabayaan at mamuhay sa kasalanan tuloy-tuloy. Remember, kaya nga tayo kailangan maligtas dahil nga makasalanan tayo. So, bakit pa tayo iligtas ng Diyos kung gusto niya rin naman pala magpatuloy tayo sa kasalanan? Tama. Hindi ka na niya kailangan iligtas kasi nagkakasala ka na bago ka pa maligtas eh. Pinipili na natin yung kasalanan bago pa tayo masave. So, hindi natin kailangan ng salvation para magkasala. Kailangan nating mang-salvation para hindi na tayo magkasala. Amen. God save us from sin, not to sin. Dapat paliwanag po yun sa atin, mga kapatid. The law was given, di ba? To bring men unto Christ. And you need to live in sound doctrine. Kaya sabi niya, pagkatapos niyang binigay yung list, hindi na natin ito madidil for the sake of time, mga kapatid, dahil ang inyong mga mata ay nakadilat na. O yung iba nakapikit na. Verse 9 and 10 po, listahan siya ng mga kasalanan na kamo.
Sabi niya, lawless, disobedient, ungodly, sinners, unholy and profane, murderers of fathers, murderers of mothers. Imagine. Siguro sa Pilipinas, hindi pa masyado, pero sa ibang bansa, mga kapatid, nagagawa po talaga ito. Mamamatay tao ng magulang. Imagine that. Paano magagawa yun ng anak? Wala bang utang na loob, ba? Palakihin mo ba naman yung mga bata na entitled sila sa lahat, No? So, kung gano'n na mangyayari sinabi ng Bible, murderers of fathers, murderers of mothers, manslayers, warmongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, liars, perjured persons. Pero sabi niya, if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. Gusto ko sabihin sa inyo, lahat ng listahan na yon, may command sa body of Christ para hindi mo magawa yung mga bagay na yon. May command, may supply ng Word of God na even though hindi tayo nasa ilalim ng batas ni Moses, kasi yung mga bagay na yon, may iwasan mo yun pag sumunod ka sa batas ni Moses Kasi sabi, wag ka papatay, wag kang gaganto, thou shalt not covet. So hindi mo talaga magagawa yung mga kasalanan na yun under the law. Possible. Pero at the same time, paano tayo ngayon? Di naman tayo nasa ilalim ng batas ni Moses. Paano natin hindi magagawa yung mga bagay na yun? You're under the law of the Spirit. Tama? You're under grace. There is sound doctrine under grace. Kaya kahit wala yung batas ni Moses, Romans 8, balik tayo doon. Gusto kong i-ano na doon para maintindihan natin. Lastly, Romans chapter 8, verse 4. Notice this, mga kapatid. Notice this. Romans chapter 8, verse 4. That the righteousness of the law, ito yun, law of Moses. May righteousness yung law na yan. Might be fulfilled in us. Matutupad natin, matutupad sa atin. Paano? Dapat ba ako sumunod doon? Tinuturo nga ni Paul, hindi ka nasa ilalim ng batas. So hindi yun tinutukoy niya. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ito lang simple, mga kapatid. Kapag sumunod ka sa grace, sa tinuturo ng grace sa atin, sa panahon natin ngayon, nakinig ka sa preaching, nakinig ka sa sinasabi ng Bible, sa Pauline epistles na kailangan mong gawin, yung love na meron tayo kay Kristo Jesus, that will also prevent us from committing yung mga bagay sa 1 Timothy 1. Kung mahal mo yung ibang tao kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo, papatayin mo ba sila? Nanakawan mo ba sila? Pagsisinungalingan mo ba sila? Siyempre hindi. Tama? Kung nasa atin yung fruit of the Spirit, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against such there is no law. Kung nasa sa iyo yun, di mo kailangan yung batas para makagawa ng tama. Ang kailangan mo, mapasailalim ka sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. For we walk by faith and not by sight. And the law is not of faith, sabi ng Galatians. So mga kapatid, I hope, naintindihan natin itong mga bagay na to. At alam ko yung iba maaaring lumilipad lang yung mga words. Okay, I understand. Pero kung meron kayong maintindihan ngayon, it's that the law, the lawful use of the law, ay para dalhin ang tao kay Kristo. Hindi tayo nagko-condemn ng tao, mga kapatid. Ang ministry natin, not ministry of condemnation. Ministry of reconciliation. So kung alam ng tao na siya ay makasalanan, mga kapatid, tell them about Jesus Christ. That God loves us enough to die for us. Yun lang po, makakapag-save sa tao. Wala nang iba. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po. For this time, thank you for the grace, strength, wisdom na binagkaloob niyo po sa akin this morning. I pray, O God, for these people na ngayon, maybe some enjoyed, maybe some endured, but they hear the preaching. Wag nawa matapos ang araw na to na hindi kami gumagawa ng mga hakbangin para maitama, Lord, sa mga ligtas. Mas lalo pang maituwid kami, masunod ka po namin, at sa mga hindi pa saved, lumapit sa Panginoong Jesucristo at magtiwala na siya ang tagapagligtas. There's no greater joy sa amin
sa aming mga kapatiran, sa church po na ito, Lord, but to see souls saved. Yung magamit niyo po kami sa work na ito, na may mga kaluluwa pa rin na maliligtas at maniniwala sa ginawa ni Kristo bilang kanilang pagtitiwalaan lamang para sila ay maligtas. Lord, thank you for salvation. I know minsan yung mga words sa Scripture, masakit siya because that is the truth. But only the truth will make us free. So help these people na nawa, i-face nila ang truth. Kung di pa sila saved, huwag sila matakot. Kilalanin nila ang kanilang sarili bilang makasalanan at sila ay manampalataya sa Panginoong Hesus para sila ay maligtas. Salamat po. Be to you all the glory and praise this morning. In Christ's name we pray. Amen and amen.